Desmiliano. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Mabuhay! Viva el General Emilio Aguinaldo! Viva! ¡Viva la independencia! Viva! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sumisikat na ngayon sa dakong silangan, mapagkantiling araw niyong kalayaan na binaguisan ng tiilang buhay, tinubos sa dugot apoy ng himagsikan. Saksi at patnubay sa ating paglaya, ang Diyos na hubog itong sanlibutan, ang lamulan nating bansa mapakadukha, ang Amerika del Norte tapat na kaibigan. Pinapagod na at pinuputol ngayon, ano mamugnayan sa Kastilang bubong na sa 3 siglo ay inahog at inampon, di marunong pumanaw ng utang na loob. Tumigil tayo ngayon bilang malayang bayan, may napangyang loob at ganap na lakas para humubog ng masaganang bukas. May dinig ng pagkakapakirap. Inikilala natin at pinagtitibay bilang punong kapitan ng sangkapuluan, General Aguinaldo, pinili na may kapal para ibangon ang ginapang bayan. Kaya halina kayo, tayo ay magdiwang, matanda at bata, mayaman, mahirap, lulan tayo lahat ng isang bahay na kalayaan sa sikat nito. Bagong Dating na raw po sila Senyor Mabini. Kunting paghintay na lamang. Kaya na po sila, Senyor. Ligayang pagdating, Senyor Mabini. Kay tagal ko pong hinintay ang pagkakataong ito. Hindi ko na ho kayo naasikaso sa dami ng mga bisita. Nang ako'y nasa Hong Kong pa, tinanong ko po si Senyor Felipe Agoncillo kung sino maaaring maglunsad muli ng himagsikan laban sa Espanya. Pangalan po ninyo ang una niyang nabanggit. Laking pasasalamat ko po kay Senyor Felipe. Nasabi po niya sa akin na malalim ang inyong unawa sa himagsikan. Sa ganang inyo po, ano po ang naging suliranin ng ating unang himagsikan? Pasintabi po. Pero sa tingin ko, hindi nagtagumpay ang unang himagsikan dahil hindi ito nagabayan ng isang malinaw na ideolohiya. Hindi rin ito nakagawa ng maayos na plano para palawakin at mabigyang direksyon ng kamalayang revolusyonary. Ang galit ng bayan ngayon'y naglalatang maaaring magbunga ng laksang kasamaan kung mababayaan at di gagabayan tungo sa paglaya ng buong sambayanan sa bagong yugto ng pagkikilaban. Kailangan ng bayan ay pambal na himagsikan. Una'y gagamit ng lakas na sandatahan, pangalawa'y maghuhunos ng ibig.
dapat nang burahin asal at isip inyo na sunod-sunuran sa mga Europeo. Kaya't aking sinulat verdadero dekalogo ng makatao at makapilipino. Iya't nahanda na ninyo ito. Tinuturo nitong tao'y pantay-pantay, anuman ang uri, relihiyon o kulay, na ang bathala ay wala sa simbahan, kundi sa konsensya ng bawat mamamayan. Para maging gabay sa ating pagbabaglas sa balangkas ng gobyerno kolonyal, hetong ordenansa de la revolusyon na maaaring sundin ng taong bayan sa pagtatayo ng bagong pamayanan at pagtatagda ng posisyong militar sa pagbubuo ng Kongreso at hukuman ng Sekretariat Gabinete Presidensyal. May laking tulong sa revolusyon. Kapag tagumpay na itong himagsikan, ating itatayo isang pamahalaan na di monarkiya o soberania monarkal, kundi republika ng malayang mamamayan. Sa akin pong programa konstitusyonal, dinadamba na ang mga kalayaan sa relihiyon at pamamahayag, biyaya ng batas ng kalikasan. Ito ang punot dulo ng revolusyon. Bilang pasimula ay inyong pasabihan, mga preso'y magdaos ng mga halalan. Iba na lang ito mga bagong kapitan upang mapagtibay dineklarang kalayaan. Sa madaling panahon, kailangan na po mahalagonorahan ng mga delegado sa lalawigan ng bagong kongreso na tatayo bilang inyong tatapayo. Mahuli palitan ng inyong gobyerno para ito'y maging revolusyonaryo, pagkat di na ito mando ng isang tao, kundi pamahalaan ng mga Pilipino. Di po nagkamali si Senyor Agoncillo, totoong ginto ang inyong ulo. Kaya pakiusap ko'y pumayag sana kayo maging punong konsehero ng bagong gobyerno. Salamat sa karangalang inyong iniaalok na taos puso, kung po namang tinatanggap bilang isang hamon at pagkakataong palayain ang sarili at ang ating sambayanan. Tayo'y pinagtiyak ng ating tadhana, tuwang na umugit sa balanghay ng bayan. Hangin kayo magpapausad ng mga layag, ako ang timon at katingnan. Sumisikat na